Umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 27 tayo ngayon ng Setyembre, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, draft ng LPA, habagat, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, flood warning, inilabas na ng DOST Pag-asa sa Mimaropa, Eastern Visayas at Caraga. Hamon naman ni House Speaker Martin Romualdez na mag-resign, tinanggap ni OTS Chief Mau Aplasca. Pangulong BBM desididong tapusin ang smuggling at hoarding ng bigas sa bansa. Nakumpiskang smuggled rice, pinamahagi naman sa Maynila. Panukalang bawas buwi sa imported na bigas, ibinasura ng Pangulong BBM. Taliwas sa mga naging rekomendasyon ng kanyang mga economic managers. May-ari ng sasakyan na sangkot sa isang kaso ng road rage sa Cavite, inisyohan na ng show cause order ng LTO. Suspect naman sa sextortion, blackmail, inaresto ng NBI sa Quezon City. Davao Occidental na yugyog ng magnitude 6 na lindol. Maganda umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Ilang bahagi ng bansang makararanas ng maulan na panahon epekto ng trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 1,515 kilometro, 1,515 kilometers silangan ng extreme northern Luzon na makakaapekto naman sa Eastern Visayas at Mindanao. Ayon kay Chanel Dominguez ng Pag-asa, ang southwest monsoon na habagat naman ang makakaapekto sa Palawan na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, mainit at malinsang ang lagay ng panahon na may tsansa pang magkaroon ng localized thunderstorms ang mararanasan naman sa Metro Manila ngayong araw at ilang bahagi ng Luzon. Nagpalabas naman ang Pag-asa ng flood warning sa Region 4B. Ito po yung Mimaropa, Region 10 sa Northern Mindanao, Eastern Visayas at Caraga. Samantala, tatlong criminology student mga estudyante po ng criminology tinamaan ng kidlat. Isang patay, dalawang ginagamot sa ospital sa Maasin City, Southern Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RA32, maupay nga agad Jimmy. Tatlong criminology student tinamaan ng kidlat, isang patay, dalawang ginagamot sa ospital. Nangyari sa Maasin City, Southern Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima na namatay si John Del Raaga Suganod, 19 anyos, residente ng Barangay Baugo, Maasin City. Kinagamot naman sina Alexis Baron de Viga, 20 anyos, residente ng Barangay Basak, Sanawan, Cesar Ray Cruzada Batas, 21 anyos, residente ng Macron, Southern Leyte. Sa investigasyon ng PNP mga biktima, nakasilong sa Sunking Garden Capital dahil umuulan sa Barangay Asuncion na Maasin City nang tamaan ng kidlat. Agad ay sinugod sa Salvacion Opus Inigis Memorial Provincial Hospital ang mga biktima para malapatan ng kaukulang lunas. Samantala si John Del Suganov isinugod sa Eastern Visayas Medical Center, subalit namatay habang ginagamot sa ospital sa lungsod ng Tacloban. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RA32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ingat po tayo sa kidlat. Muli ang ating paalala, kapag sisilong ho tayo, siguraduhin ho natin ay ating sisilungan ay hindi po ang pinakamataas na bahagi sa isang lugar na open area. Tinugo naman ng Office of Transportation Security Administrator na si Mau Aplasca ang hamon ni House Speaker Martin Romualdez na mag-resign. Nagsumite si Aplasca ng kanyang courtesy resignation sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ipinadaan niya kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang OTS sa isang attached agency ng DOTR. Iginit na Aplasca na wala siyang ginawang mali kundi magsagawa lamang ng tapat na kampanya para malabanan ang katiwalian sa lahat ng mga paliparan sa bansa. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Aplasca na I am not in any way ready to sacrifice my organization, but I consider this as a noble undertaking
for a greater interest. End of quote. Sinabi pa ni Aplasca sa kanyang resignation letter, "It is just unfortunate that as we weed out the scalawags in our ranks, it will always draw media attention and tarnish the reputation of our country." Una rito, hinaman ni Speaker Romualdez si Aplasca na mag-resign sa ilalim ng prinsipyo ng command responsibility dahil sa nakakadismaya at ang ulit na insidente ng nakuhaan sa NAIA na nagpapasama sa magandang image ng Pilipinas. Ang pinakahuli nga po dito ay yung pong pagkakasangkot ng isang screener na kahit tumatangging siya nagnakaw ng dollars ng isang Chinese tourist, mahirap po ipaliwanag kasi yung kanyang mga naging actuation. Sabi, mantakin ho ninyo. Kung talagang yan ay tsokolate, ba't kinakailangan ipagduldulan pa ng daliri niya sa loob ng kanyang bibig yung hawak niya, tapos uminom ng uminom ng tubig. Diba? So, mukhang mahirap talagang iunawain na yun po ay tsokolate lamang. Dahil hirap na hirap po kumuya yung tao. Maganda umaga, Pilipinas! Desinido naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tapusin ang talamak na smuggling at hoarding ng bigas sa bansa. Kasabay nito ng paghingi ng tulong sa mga opisyal ng gobyerno at taong bayan na tulungan siya na malabanan ang smuggling. Sa pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo ng 4P sa Maynila, muling pinalaan ng Pangulong mga smuggler at mga hoarder na tinawag niyang bukbok sa rice industry. Muling ring iginit ang Pangulong BBM na pamamahagi ng smuggled rice sa mga mahihirap na pamilya ay magsisilbing babala sa mga smuggler na itigil na ang kanilang mga iligal na gawain. Ang bukbok na lubos na sumisira sa balanse ng supply at presyo ng bigas ay sa merkado ang hoarding at saka ang smuggling at price manipulation na ginagawa ng mapagsamantalang mga negosyante. Sa bagong Pilipinas, di na po ito pwede. Ganyan po yung kanilang ginagawa. Una-una, sila ay mag-smuggle ng bigas. Ipapasok nila ngayon dito sa Pilipinas. Ngunit, pagpasok dito sa Pilipinas, yung bigas na yan, hindi nila ilalabas sa merkado. Hindi nyo kayang bilhin pa. Hindi nila dadalhin sa palengke, hindi nila i-release. Itatago nila yan para pataasin, para mababa ang supply, tumaas ang presyo. Pag mataas na ang presyo, sa kanilang ilalabas para kumita sila ng malaki. Namahagi nga po ang Pangulong Bongbong Marcos na mga kumpiskadong smuggled na bigas sa mga mahihirap na pamilya sa Maynila. Nasa 1,000 benepisyaryo ng Pantawig Pamilyang Pilipino Program ang nabigyan ng tig 25 kilo ng bigas. Sa kanyang talumpati muling ang binalaan ng Pangulo ang mga rice smuggler at mga hoarder. Idiniin na walang puwang ang mga ito sa bagong Pilipinas. Ginarantiya pa ng Pangulong Bongbong Marcos na dumaan sa tamang proseso ang pamamahagi ng kumpiskadong mga smuggled na bigas. Ayon sa Pangulo, dumaan ang bigas sa legal proceedings gaya ng inspection para masigurong ligtas ito sa mga kakain. Muli ring idiniin ng Pangulong BBM ang utos niya sa mga ahensya ng gobyerno, partikular na sa Bureau of Customs na higpitan ang pagbabantay sa presyo at supply ng bigas sa bansa. Aminado ang Pangulo na mahirap sawatain ang mga hoarder at smuggler dahil sa matagal nang namamayagpag ang mga ito sa sektor ng agrikultura. Samantala, tinabla naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang alisin at tapyasan ng taripa sa mga imported na bigas. Ayon sa Presidente, hindi ito ang tamang panahon para ibaba ang taripa dahil sa may pagtayang bababa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos ang sectoral meeting sa Malacanang kung saan ipresenta ng National Economic and Development Authority ang mga inputs ng Finance Department, ng DTI at ng DBM kaugnay ng mungkahing ibaba ang taripa sa bigas. May karagdagan Italia sa Narciso kaugnay po ng naging aksyon ng Pangulo sa rekomendasyon ng kanyang economic team. Tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala na pansamantalang ibaba ang buwis sa inaangkat na bigas. Pasya ito ng Pangulo kasunod ng sectoral meeting sa Malacanang kung saan iprinisenta ng NEDA ang update sa mungkahing rice tariff reduction. Ayon kay Pangulong Marcos,
napagdesisyonan nila ng Department of Agriculture at Economic Managers na hindi napapanahong bawasan ang buwis dahil ang projection sa pandaigdigang presyo ng bigas ay pababa. Paliwanag nito, ang taripa ay ibinababa lang kapag pataas ang presyo ng produkto. Unang inirekomenda ng NEDA ang pagbabawas ng taripa sa imported na bigas para mapababa ang presyo sa mga pamilihan. Pero tinutulan ito ng ilang grupo ng mga magsasaka dahil pakikinabangan lang umano ng importers habang lalong babagsak ang presyo ng palay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Kasama naman ang mga magsasaka na nagrally si Senator Amy Marcos sa tapat ng tanggapan ng Department of Finance sa Ross Boulevard sa Maynila. Panawagan ng mga demonstrador, pagbitiwin na sa pwesto sina Finance Secretary Benjamin Jokno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nagsusulong ng tapyas taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay Senator Amy, sinusuportahan niya ang mga kaibigang magbubukid at mga mangingisda na lumuwas pa mula sa mga probinsya. Tutol ang senadora sa panukalang tarif cap sa bigas dahil sa katwiran niya, simula na nga ng anihan ng mga lokal na magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, isang magsasaka naman patay matapos na suwagin ang kanyang kalabaw sa Catanduanes. Detalye ng balita mula kay Ray Boton Jr. mula sa radyo natin Birak. Ray. Nagkalasog-lasog ang katawan ng isang magsasaka matapos na suwagin ng kanyang sariling kalabaw nitong Martes, ika-26 ng Setyembre 2023, bandang alas 10:30 ng umaga sa bayan ng Virac sa Catanduanes. Kinilalang biktima bilang si Henry Tablate Cielo, 65 anyos at residente ng Barangay Kalatagan Tibang sa bayan ng Virac sa lalawigan ng Catanduanes. Ayon sa mga saksi, nagugat ang insidente nang ayusin umano ng biktima ang pamatok o singkaw ng kalabaw na nabali habang binababa ang mga nakuang kawayan sa bundok. Sa hindi malamang daylan ay nagwala ang kalabaw. Sinuwag ang biktima na nakaladkad pa ng hanggang 10 metro at siyang ikinasawi nito. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima na naisugod pa sana sa ospital, subalit idineklara ring dead on arrival. Sa ngayon ay naiuwi na sa pamilyang biktima habang nasa kanilang kustodiya na din na nasabing kalabaw. Nakipag-ugnayan na rin na ang Virac Municipal Police Station sa Municipal Agriculture Office sa nasabing bayan para sa kaukulang disposisyon. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mambalos, Ray. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Oy, mga mamis! Nako, pero mukhang pwede naman. Kasi papunta ko dito, maganda pa naman ang lagay ng panahon. Mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot na o ka na naman ba sa makapit, madakit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and Cebu cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:15. Piniling ni dating House Speaker at incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Arbares tanggalin ang confidential fund sa tanggapan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ilikwat ito sa masangkop na security-related agencies. Inayag ni Alvarez ang kanyang reservation kaugnay ng panukalang 500 million peso confidential fund sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi pa ng kongresista na maaaring ilipat ang nasabing halaga sa National Security Council dahil ang confidential fund para sa OVP at DepEd ay hindi mission critical para mawakasan ang nalalabing banta ng komunista sa bansa. Ayon pa sa kongresista, sa pagdedepensa ni VP Inday sa kanyang 2023 confidential fund, lumilitaw na ginamit ito sa mga programa, mga proyekto at aktibidad na walang kinalaman sa seguridad tulad ng tree planting at libreng sakay. Iginit pa ni Alvarez ang confidential fund ay mahalagang papel ng pamahalaan para sa pangangalaga ng seguridad ng bansa. Kaya dapat iyakin ang bawat piso ng pera ng taong bayan. Perang ibinabayad ng mga mamamayan para sa buwis ay ginagastos na matalino at para sa benepisyo ng sambayanang Pilipino. Aba, ang MMDA humihiling na rin ng 21 million pesos na intelligence fund. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, Aris 12, Manang Milky.
Umaabot sa 21 million pesos ang hinihiling na intelligence funds ng Metro Manila Development Authority para sa susunod na taon. Ito ang napag-alaman sa plenary deliberation ng panukalang budget ng MMDA para sa 2024. Kinumpirma ni Congresswoman Mitzi Kahayon Uy, sponsor ng MMDA budget, mayroong 21 million pesos na request ang MMDA para sa Intel funds. Pero ito anya ay locally funded at hindi magmumula sa General Appropriations Act. Ayon kay Uy, ang Intel funds ng MMDA ay bahagi ng Metro Manila Network Against Terrorism at ng NTF-ELCOC at inaprobahan ng Metro Manila Council. Ang naturang Intel fund anya ay para sa panghuhuli ng mga kolorum at mga tiwaling mga empleyado ng MMDA. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Mara Milky. Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Saudi Arabia. Malapit na daw pumunta dyan ang Pangulo. At magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Australia at sa New Zealand. Good morning sa mga suki ho natin dyan po sa Estados Unidos, lalong-lalo na sa Chicago, USA. At sa mga suki ho natin dyan sa Las Vegas, Nevada. See you soon. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Hong Kong at sa Taipei, Taiwan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa China. Paggastos ng OVP ng 125 billion pesos na confidential and intelligence funds sa loob ng 11 araw, tinawag namang magic ni Senator Risa Ontiveros. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond. Hanggat walang naipakikitang tamang paliwanag ay kukwestiyonin ng taong bayan kung saan dinala ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos na kanyang Confidential and Intelligence Fund o CIF noong nakaraang taon. Batay sa pagsusuri ng Commission on Audit ay inubos ito sa loob ng 11 araw lamang noong December 2022. Tinawag itong magic ni Senator Risa Hontiveros dahil sa sobrang paggastos. Isa umunong uri ito ng kagaspangan sa pag-ugali dahil hindi naman nila pera ito kundi pera ng taong bayan. Animoy may credit card na kanilang ipinatago sa National Treasury. Umaasa si Hontiveros na makapagbibigay linaw si VP Sara sa kontrobersiya lalo na't humihingi ito ng 500 million pesos sa Office of the Vice President at 150 million pesos sa Department of Education o DepEd bilang CIF para sa susunod na taon. Narito si Senador Risa Hontiveros. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Adpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayun, tahimik pala yung pahayag ni Risa. Samantala, isang miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko naman sa pamahalaan. Detalye na balita mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang mula kay Wenny Vilches. Wenny, good morning. Dito lamang 21 ng Setyembre taong kasalukuyan, isa na namang miyembro ng Communist Terrorist Group ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ito ay sa pangunguna ni Police Captain Jamie Antualia, officer in charge ng 85th Maneuver Company. Kinilala si Ka Joey sa Barangay 104 Salvacion, Tacloban City, isang non-PSR listed. Agad itong nakatanggap ng tulong pinansyal, isang sakong bigas, food packs mula sa kapulisan. Ang kanyang pagbabalik loob ay bunga ng patuloy na pagpapatupad ng Executive Order Number 70 kaugnay sa End Local Communist Armed Conflict o ELCOC programa ng pamahalaan at DILG-DND-JMC Number 2018-01. Dinala si Ka Joey sa 85th Maneuver Company para sa booking at tamang dokumentasyon habang nakabinbin ang kanyang aplikasyon para maka-avail ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Samantala, humingi naman ng suporta ang mga kapulisan para labanan ang insurhensya at hikayatin ang ibabang miyembro ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan at mabuhay ng payapa at makiisa at makilahok sa mga programa ng gobyerno tungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan at pagiging progresibo ng ating bansa. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo Natin 90.9 Lawang. Nagulat, Wenny Vilches, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Wenny. Samantala, lalaki pinagbabaril naman sa Quezon, Nueva Vizcaya. Patay. Pero arestado naman yung suspect. Detalye mula sa 104.5 Radyo Natin Bayumbong mula kay Adelius Cesar Seba. Adelius.
Naimbag ng bigat Luzon, Visayas, Mindanao. Patay isang 44 na taong gulang na lalaki na kinilalang si Rod Ortiz Natura alias Palakay, residente ng Purok 7, Sinamar, Barangay Baresbes, Quezon, Nueva Vizcaya. Ayon sa ulat ng PNP sa pahayag ng nakasaksi na si Marites Kakal Olmin, pinasok umuno ng suspect ang tahanan ng biktima at walang sabi-sabi nitong pinagbabaril ng 2 beses itong biktima habang nakatayo ito at saka mabilis na tumakas patungo sa hindi matukoy na direksyon. Naisugod pa ng mga responding personahe ng Quezon PNP Station ang biktima sa R2TMC Bayombong. Subalit idineklara na itong wala ng buhay ng umaasikasong doktor. Sa isinagawang follow-up Joint Hot Pursuit Operations ng NVP po Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Nueva Vizcaya Mobile Force Company, Quezon at Bayombong PNP Station, natuntun din ang kinaroonan ng suspect bandang alas 11:30 ng umaga sa isang kantina sa Sitio Pawak, Barangay Masuk, Bayombong, Nueva Vizcaya, at kinilala ito ng PNP na si Roderick de la Cruz Olmin, residente ng Barangay Bonfal East, Bayombong. Ayon sa PNP, love triangle umano ang sanhi ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima na humantong sa malagim na pamamaril. Mula sa 104.5 Radyo Natin Bayombong, lalawigan ng Nueva Vizcaya, ako si Adelio Cesar Seva, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Adelio at magandang umaga naman sa mga taga San Jose City, Nueva Ecija. Drug den nalansagan ng 6 na drug suspect. Yung drug den ang nalansag. At may arestadong 6 na suspect sa Subic, Zambales. Detalye mo na kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Nalansag ng mga tauhan ni Subic Chief Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso ang isang drug den na sinalakay ito sa Purok 1, Barangay Matayin, Subic, Zambales kahapon. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Captain Felix Laron III. Nakasama sa operasyon ang Zambales Provincial Intelligence Unit at Zambales Provincial Drug Enforcement Unit. Sa naturang operasyon, 6 na drug suspect ang matagumpay na naaresto nila at nakasamsam sila ng 7 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ito ng 6 na gramo na nagkakalaga ito sa kabuuan na 40,000 piso, mga drug paraphernalia at bebas money. Ipinaalam sa mga suspect ang kanilang mga karapatan. Bago isinagawa ang inventory, saka dinala sila sa Subic Municipal Police Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska na gagamitin ito ngayon sa pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ito, si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Mayababa kikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga, alas 4:25 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis, pabaunan po ng proteksyon ng ating pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan o yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista na suki ni Senator Lito Lapid. Lalong-lalo na yung mga blind basur. Ginagamit din ho yan ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, isa naman ang patay sa panig ng mga teroristang NPA at may narecover ding mga baril at pampasabog sa magkahiwalay na engkwentro ng militar sa Bukidnon, Natagusan del Sur. Detalye ng balita mula kay Aris 19, June Di Makutak. Aris 19. Assalamualaikum, John. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isa pang NPA combatant ang napatay sa engkwentro laban sa 26IB sa barangay Gibonon, Esperanza, Agusan del Sur na kilalang napaslang na isang madagi tumanan, lalaki at residente ng barangay Yorika, Hingoog City, Misamis Oriental at kasamang narecover ang gamit nitong armas, isang unit ng M16 rifle. Sa pahayag mula kay Lieutenant Colonel Sandy Maharokon, commanding officer ng 26IB under 403rd Brigade, itinurnover ng military sa PNP ang bangkay upang mabigyang maayos na
libing na inihatid naman ng Hingoog PNP sa isang funeral homes. Ito'y bilang pagrespeto sa karapatang pantao ng napaslang. Samantala, na-recover naman ng mga armas naka-recover ng armas ang tropa ng 8IB Under 4 Author Brigade matapos na maka-engage sa enkwentro ang isa pang grupo ng mga NPA sa bahagi ng sitio Kamaka, Barangay Bontongon, Impasugong, Bukidnon. Nabatid na dalawang naiwanang armas ng mga NPA ang unang na-recover sa encounter site, habang na-discover naman ang isang arm cache sa isang creek malapit din sa encounter site. Sa pahayag mula kay Lieutenant Colonel Bacos, Commanding Officer ng 8IB, ang mga na-recover na armas at pampasabog ay isang unit ng M1 Garand Rifle, isang unit ng 45 caliber pistol at mga bala, isang anti-personnel mine with fuse and detonating cord, isang unit ng M16 rifle, isang unit ng M203 grenade launcher, isang caliber .30 M1 Garand Rifle at isang unit ng caliber .22 semi-automatic pistol. Ayon naman kay 4th Brigade Commander Brigadier General Michel Anayron, ang mga nakasagupang NPA ay mula sa North Central Mindanao Regional Committee na manoy responsable sa iba't ibang karahasan at extortion activities sa communities ng Bukidnon, Agusan del Sur at Misamis Oriental. Mula sa Kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. So, Gran John, Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 4 ng umaga, inuga ng magnitude 6 na lindol ang Davao Occidental. Unang iniulat ng DOST Box ang magnitude 6.6 na lindol na tumama sa Balut Island sa bayan ng Sarangani. Naitala naman ang epicentro ng lindol 256 kilometers sa timog silangan ng Balut Island. May lalim itong 155 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Glan, Sarangani, habang intensity 1 lamang sa Joel Santos City at iba pang bahagi ng South Cotabato. Naitala naman ang instrumental intensity 3 sa Malongon, Sarangani, 2 sa Alabel, Sarangani at Coronadal, South Cotabato. Inalerto ng PBOX ang publiko sa mga posibleng aftershock pero wala namang pinsalang naitala matapos ang naturang pagyanig. Pampasaherong bus na sunog naman sa Tanawan City. Detalye mula kay Renz Belda, RH35 Renz. Isang pampasaherong bus ang iniulat na naglihab sa Barangay Sambat sa lungsod ng Tanawan. Sa post at video ang naturang insidente. Sa mabilis namang pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o VFP at ng Tanawan Rescue Division, kaagad na apula ang apoy. Batay sa report, pasado alas 7:30 ng gabi, kontrolado ng sitwasyon sa pagkasunog ng nasabing pampasaherong bus sa ilalim ng Sambat Flyover. Ayon sa mga nakasaksi, agad na nakababa ang mga pasahero at walang naiulat na nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring sunog. Para sa kaunanan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz, at magandang umaga din kay Mayor Sani Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ingat po kayo, Mayor, ha? At ingat din ho yung ating mga kababayan dyan sa Talisay, sa Taal at sa paligid po ng Taal Volcano dahil patuloy pa rin ho ang steaming activity ng bulkan. Magandang umaga sa mga taga Bungaw, Tawi-Tawi. Kumusta na yung mga suki natin dyan, ha? Ganyan din sa mga taga Libak, Sultan Kudarat at mga taga Kidapawan City. 1.3 billion peso budget ng Dagupan City sa taong 2023. Sa wakas, nakalusot na sa sangguniang panglungsod. Masantos siya kabasan ni Chike Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Halos isang taon na rin pinag-uusapan at tinatalakay ang budget ng Dagupan City sa sangguniang panglungsod o SP, pero paulit-ulit din itong naudot dahil sa pagharang ng 7 majority city councilor na hindi kapartido ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sa kabila ng Oktubre pa lamang ng nakaraang taon ay naisumiti na ng executive ang lahat ng kailangan ng SP, humarap na rin ang mga department head sa konseho para magpresenta ng kanilang budget pero hindi pa rin palusutin ng 7 majority councilors. Pero kahapon, sabi nga ni Mayor Belen Fernandez, divine intervention. Dahil sa marami ang nananalangin na may pasa na ang budget dahil marami ng mga flood mitigation project sa lungsod ang nababalam na at iba pang mga proyekto, maging ang pondo para sa 2,500 na mga scholars dahil hindi na sila makakuha ng exam dahil wala pang pangmatrikula nila mula sa LGU.
kahapon sa regular session ng SP nagkataon na 3 sa majority councilor ang nasa labas ng bansa, ang 4 ay naka-zoom. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si City Councilor Michael Fernandez na katatanggap lamang nito ng parangal mula sa DILG Pangasinan ng Most Outstanding City Councilor ng Lalawigan. Agad siyang nagmosyon para sa approval ng 1.3 bilyong budget ngayong taong 2023. At dahil sila ang naging majority kahapon sa sesyon, lusot ang panukalang budget na 1.3 bilyong piso. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Dagupan City Vice Mayor Dean Brian Coa. Papasalamat po tayo sa ating po mga konsulor na nandito na talaga pong pinaglaban po ang ating annual budget. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga din po sa ating mga suki dyan sa mga Tarem, Pangasinan. Basantos siya kabasanid si Kayo Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4 ng umaga, mamalengke muna tayo. Nasa Pasig City Mega Market ngayon si Noche Cacas. Noche? Ngayong buntag, Kuya Angel, narito na ang mga presyo ng mga ilang bilihin dito sa Pasig City Mega Market ngayong Wednesday morning. Unahin natin yung bigas, Kuya Angel, yung special 60 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman 41 pesos yung regular meal price. Tapos dito, Kuya Angel, 190 ang kilo. Yung tilapia, 130, habang ang galunggong, 240 ang kilo. Ganun pa rin ang presyo ng beef wrap, nasa 440 pa rin ang kilo. Yung beef brisket naman, 380, habang ang kasim, 310. Liempo, tumaas na sa 360 ang kilo, habang yung whole chicken nakapako sa 180 ang kilo. Yung itlog naman, medium size, bawat isa, 7 pesos and 50 centavos. Ang palaya dito, Kuya Angel, tumaas na sa 160 ang kilo. Yung sitaw naman, ganoon pa rin ang presyo, nasa 120, habang ang pechay native 80, kalabasa 60, ang talong 90, habang ang kamatis 120 ang kilo. Carrots naman dito, walang paggalaw, nasa 140 pa rin ang kilo. Yung habituelas, bumaba ng konti, nasa 90 pesos na lang ang kilo. White potato, ganun pa rin ang presyo, 180, habang ang pechay bagyo nakapako sa 120. Isama na rin natin yung sayote, 60 pesos ang kilo. Sibuyas sa pula naman, Kuya Angel, 140 ang kilo. Habang yung garlic imported, 140, at yung luya, tukal, 130 ang kilo. Yung siling na buyo, nakapako na sa 400 ang kilo. Kalamansi 70, lakatan sa 100, Latundan 70, ang papaya solo 45, habang good news dahil ang mangga nagalangabaw, bumaba na sa 200 na lang ang kilo. Habang yung sugar white, Kuya Angel, 86 pesos ang kilo. Yung sugar was naman, 81. Sugar brown, 29. At yung palm oil, 350 ml, 24 pesos. Habang ang palm oil, 1 liter, 68 pesos. Kung kayo naman ay naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 26 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 70 pesos. So, yun ang presyo ng mga tunay na yung... Yes, okay, Angel. Magkano kilo ka mo ng mangga galing Davao? 200? 200. Alang yan, parang ginto Umabot ka ito ng 240 kay Angel Sabagay, masarap ang mangga galing sa Mindanao. Kakaiba. Sige. Maraming salamat, Noche. Si Noche Cacas. Maganda umaga, Pilipinas! Para may dagdag tayong pamalengke, 2,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan. Ang clue. Nagre-refill. Di ba? Isang mechanical device na
nagre-repeal. Anyo pong mga sagot na kinakailangang sumunod sa tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipadala po sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext para hindi ho ma-disqualify. Isang beses naman din po maaaring mag-text sa ating text line gamit naman ang inyong mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga dyan sa Baguio City kay Commissioner Job Magente. Commissioner Job, kumusta na ho kayo? Ingat-ingat dyan at malamig ho ang panahon. Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela? May dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitapalan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis sa challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Kaya alam, pagka walang heater sa Baguio ngayon, mahirap ho maligo. Mga kawani ng Public Safety and Traffic Management sa Caloocan, inatasang rumisponde sa mga at magbigay ng tulong libreng sakay sa mga stranded na mga pasahero. Detalye mula kay Edwin Duque. Edwin. May buntag Kuya Angel, automatikong magbibigay ng libreng sakay ang mga kawani at masasakay ng Public Safety and Traffic Management Department ng Caloocan kapag dumanas ng mga pagbaha dulot ng malakas pag-ulan tulad kagabi na marami ang na-stranded sa Caloocan. Ito ang utusan ni Mayor Alo Malapitan sa kanyang program upang magbigay man ng libre sakay sa mga kababayan tulad ng mga stranded. Ito nga Kuya Angel ay dumanas ang mga pag-ulan at nag-deploy na rin ng kawani mula sa Social Welfare Development o CSWDD at Community Relations o SCRU upang tumulong doon sa mga nangangailangan ng mga kababayan, lalo na doon sa Caloocan apektado ng mga pagbaha. Matandang maraming lugar sa Caloocan kagabi ang binaha, lalo na sa Grace Park, Tagat-Tagatan, sa North Caloocan dahil sa napakalakas na buhos ng ulan. Mga batang Caloocan ang kanyang inatasan na kumilos para tumulong sa mga kababayan, lalo na yung mga dumadaan sa Maginang Caloocan. Wala pa rin sa kaorangan sa Pilipinas, di sa rin ako sa restaurant, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Edwin. Ala ay magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Tanawan at sa mga suki natin dyan sa Mabini, Mabini, Batangas. Sa mga taga-Singkan, magandang umaga at magandang umaga din sa mga Filipino seafarers natin. Magandang umaga sa mga OFW at sa mga kababayan natin dyan po naman sa Cayman Island. 2 truck hinayjack ng 5 katao sa lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Detalye ng balita mula kay Rex Cantong, Aris 46. Rex. Hinayjack umano'y ang 2 mga truck na loaded ng sinakong asukal sa highway ng lungsod ng La Carlota, Negros Occidental. Ayon sa driver ng isang truck na si Judjet Arsenio, 42 anyos, residente ng barangay Dapitan, Bayan ng Pututan, lalawigan ng Iloilo, 5 katao ang gumawa ng nasabing pang-hijack. Mahigit 1,000 sako ng asukal ang nakuha sa 2 truck. Subalit sa follow-up operations ng kapulisan, napagalaman na walang hijack na nangyari sa 2 truck. Na-recover ng kapulisan sa barangay Bakong, lungsod ng Bago, ang 1,000 sako ng asukal sa isang budiga sa nasabing barangay. Sa ngayon, arestado sina Judjet Arsenio at Michael Orien na sa kustodiya ng kapulisan sa bayan ng Morsia. Mula sa Aksyon Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damong salamat, Rex. Tonto gali nga mga bata sila. Ngayon ho, may GPS na ho yung mga truck para namang hindi matutuntun kung saan nyo itinago yung hinayjack nyo o mga ninakaw nyo. LGU Calapan muling nasungkit naman ang Green Banner Seal of Compliance ng National Nutrition Council. Detalye ng balita mula sa 102.9 Radyo natin Victoria mula kay Rex Kian Dokulan. Rex? Magandang umaga. Muling nasungkit ng Calapan City sa ikalawang pagkakataon ang Green Banner Seal of Compliance o GBSC ng National Nutrition Council matapos sumailalim sa evaluation ng Regional Nutrition Council at matutukan ng implementasyon ng nutrition program sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan,
Ang GBSC ay ipinagkakaloob ng National Nutrition Council sa mga LGUs na mayroong mga aktibong programa at proyekto na nakatuon sa pagpapabuti ng nutrition situation ng buong komunidad. Kabilang sa mga programang ito ang supplementary feeding, pamamahagi ng micronutrient supplements at education campaign sa mga magulang kung saan itinuturo ang pagbibigay ng wasong nutrisyon. Ayon sa social media page ni Mayor Malu Murillo, nabanggit dito na bumaba ang malnutrition rate sa Calapan City dahil sa iba't ibang health nutrition programs na may layuning makamit ang zero malnutrition sa lungsod. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilala ay malinaw aniya na resulta ng pagkakaisa at pagsama-sama ng mga konsernadong tanggapan at individual para pagtrabahuhan ang pagbibigay ng dekalidad na health programs sa mga mamamayan. Mula dito sa 102.9 Radyo natin Victoria Oriental Mindoro, Rex Kian Dukulan kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Rex. Magandang umaga naman kay Ashley Pablico dito sa Caloocan. Binabati ka ni Lolo Perry at saka ni Lola Chetta. Nagpahayag ng pasasalamat si Senator Bongo sa unanimous na pagkakaaproba ng Senate Bill 2001 o kilala rin bilang New Philippine Passport Act. Ang nasabing bill ay inaprobahan sa ikatlot na pagbasa sa botong 20, 0 negative vote at 0 abstention. Binati rin ni Senator Go, co-author nito at co-sponsor ng bill, si Senator Amy Marcos dahil sa naging papel nito sa pagpaprioritize ng nasabing panukala. Dinigyan diin ni Senator Go ang kahalagahan ng modernization ng passport system ng Pilipinas upang makasabay sa panahon at alisunod sa kasalukuyang pag-unlad ng teknolohiya. Iginiit pa ng Senador tama lamang na magkaroon tayo ng mas pinasimple, accessible at secure na pasaporte kasabay ng pagpapunlad ng ating mga teknolohiya. Sa ilalim ng Senate Bill 2001, isa sa prioridad ng Pangulong BBM, ang mga senior citizen at migranteng manggagawa hindi na ay maaari nang mag-renew ng kanilang pasaporte online at hindi na kinakailangan pumunta pa sa mga tanggapan ng DFA. Sinabi pa ni Senator Go, binibigyan ng mandato sa bill ng DFA na maglagay ng online application portal at electronic one-stop shop na dapat madaling ma-access ng mga may kapansanan, lalong-lalo na yung website ng DFA. Pilipinas, inakusahan ng trespassing ng China sa Scarborough Shoal. Detalye ng balita mula kay Karen Oyong, Arishport. Karen? Inakusahan ng China ang mga Philippine vessels na intruding o trespassing sa kanilang teritoryo, kaya kinailangan nilang maglagay ng floating barriers sa karagatan malapit sa tinatawag nilang Huangdao o Scarborough Shoal. Itong pahayag ng Foreign Ministry ng China na inilabas naman ng Embahada ng China sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin, ang Huangyandao ay teritoryo ng China at may indisputable sovereignty ito sa mga isla at mga karagatan at may karapatan at jurisdiction sa mga tinatawag niyang relevant waters. Dagdag ni Wang, hindi nagpaalam ang vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng Pilipinas habang sumubok na pumasok sa naturang area. Dahil dito sinabi ni Wang na kinakailangang harangin at itaboy ng China Coast Guard ang naturang Philippine vessel ngunit sa professional at restrained na paraan. Nauna rito naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA at sinabi nitong handa silang gawin ang lahat ng appropriate measures upang protektahan ang soberanya ng bansa sa Scarborough Shoal matapos lagyan ng floating barriers ng China ang naturang area upang hindi na ma-access ng mga Pilipinong mangingisda ang naturang lugar. Ayon sa DFA, ang naturang shoal o kilala bilang Bajo de Masinloc ay isang mahalagang parte ng Pilipinas kung saan may soberanya at jurisdiction ang bansa na naaayon sa UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang territorial jurisdiction ng maritime states ay umaabot ng hanggang 200 nautical miles galing sa dalampasigan ng mga ito na naaayon sa UNCLOS kung saan may tinatayang 162 na bansa ang lumagda rito, kasama ng Pilipinas at China. At bagamat inaangkin ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, naglabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016 na walang bansa ang maaaring umangkin sa soberanya ng Scarborough. At kinukonsidera itong fishing ground para sa mga mangingisdang Pilipino, Vietnamese at Chinese. Pero sa kabila nito, hindi kinikilala ng China ang naturang ruling.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Karen. Magandang umaga sa mga taga-Gapan City at dyan ho sa mga taga-Tarlac. Pero palang lugar dyan, Barangay Tarbet. Ayan, ingat ho kayo. Sa showbiz muna tayo. Fracture daw sa tuhod ni Lorna Tolentino. Matatagalan pa bago gumaling. Bakit kaya? Morley Alinio, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Lorna Tolentino at ayon kay Lorna Tolentino, kapansin-pansin daw ang pagbagal ng kanyang paglakad. At ito ay dahil sa masakit ang kanyang tuhod. Well, nagkaroon daw ng fracture ang kanyang tuhod nung siya ay nagtitaping pa para sa teleseryeng Ang Probinsyano. Ayon kay LT, matatagalan pa raw para maayos ang kanyang tuhod pero hindi naman daw ganun nakasakit ito sa ngayon. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! May buntag kay dating Speaker Pantaleon Bembot Alvarez. Ay, congratulations muna sa mga bagong justices ho natin, ha? Itinaraga bilang bagong justice ng Court of Tax Appeals si Justice Henry Sumaway Angeles. Congratulations din sa bagong Sandigan Bayan Justice na si Juliet Manalo San Gaspar. Congratulations din, ito, matagal din naging piskal ng Quezon City, si Justice Lorna Chuacheng. Itinalagang bagong justice ng Court of Appeals, kasama sina Justice Maria Consejo Ignalaga at Justice Raymond Joseph Javier. Lahat sila sa Court of Appeals. Congratulations, binabati kayo ni Chief Justice Alexander Gesmundo, siyempre ni Justice Max de Leon, at saka ni Justice Leo Madrazo, Justice Raul Villanueva, ang ating pong court administrator. Congratulations. Siyempre, si Justice Maidas Marquez, binabati ninyo kayo, at saka ni Justice Inting. Magandang umaga, Pilipinas! Si Justice Hernando, ayan, si Justice Tolentino, binabati ho kayo. Samantala, problema ho natin, hacking, di ba? Alam ba ninyong nagsasalita na rin ngayon ang Chat GPT, gaya ni Siri ng Apple at Alexa ng Amazon. Naglabas na ang artificial intelligence startup na OpenAI ng version nito ng chatbot na kayang makipag-interact sa mga tao gamit ang spoken words. Maaari nang makipag-usap ang mga user ng Chat GPT at sasagutin nito ang mga tanong o mga nais gawin ng user. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na rin o kaya na rin ang ChatGPT ang mag-respond sa mga larawan kagaya ng pagbibigay ng listahan na pwedeng lutuin batay sa ina-upload na larawan ng user. Samantala, naiulat na magiging multimodal na rin ang AI model na Gemini sa Google, kung saan kakayanin na rin itong mag-handle ng higit pa sa mga text gaya ng video, images at voice inputs. Ayun, talagang ang bilis ng pagbabago ng mundo, ano ha? Oo. Kaya kung naghahanap ka ng kausap na gusto mong sumagot ng tama o sumagot lamang ng gusto mong marinig, yun, kausapin nyo si Alexa o dili kaya, ito nga, bago, yung Chat GPT. Hindi kayo, sosoplahin yan. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag daw niyo kakausapin ng padero ang pinto. Baka pag sumagot yan, tumakbo ka. Mahirap na. Samantala, inisyohan na ng Land Transportation Office ng show cause order ang may-ari ng sasakyang sangkot sa bagong road rage sa Imus, Cavite. Pinagpapaliwanag ang babaeng may-ari ng puting Honda CRV kung bakit hindi siya dapat parusahan kaugnay ng masamang inasal sa lalaking driver sa viral video. Sa video, makikita ang driver na paliko-liko at umaharang sa mga sasakyan na nasa likuran niya bago komprontahin ang isang driver ng sasakyan. Pinagmemora rin ng umano'y lasing na driver ang mga sakay ng isa pang sasakyan. Ayan, kaya ho sa mga matatapang. Sa mga matatapang, mahilig magburat, maghamon ng away, lalong-lalo na sa mga lansangan. Paalala, may dashcam na ngayon.
hindi ho nagsisinungaling ang video. Sasabihin nyo, ni-splice lang yan. Para dun sa mga naniniwalang hindi dollar yung isinubo ho nung screener dyan sa NAIA. Paano ngayon? Mismong mga taga-OTS na nag-imbestiga ang nagsasabi na hindi nga tsokolate ho yun. Saan ka naman kakain tsokolate may balat? Para ka naman timang. At saan ka naman nakakita ng tsokolate? Isusubo mo pagkatapos isusuksok mo pa yung daliri mo. Diba? Pagpipilitan mo pang pumasok. Diba? Anyway, nakakasama lang ho kasi ng loob dahil habang sinisikap ho ng pamahalaan na mabigyan ng mataas na sweldo, ito pong mga nagtatrabaho sa gobyerno, may mga nakikita po tayong kabulastugan na katulad ho nito. Arestado naman sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation ng isang lalaki dahil sa pangingikil, pamba-blackmail sa kanyang naging karelasyon sa Quezon City. Ayon sa NBI, nagpapadala ang suspect ng mga mapanirang salita sa biktimang si Lydia Ang. Ang suspect ay kinilalang si Lionel Borsena. Tinatakot din ng suspect ang karelasyon na ipakakalat nito ang hubad na larawan at sex video nito kapag hindi siya binayaran ng 10,000 piso. Nagbanta rin ito nagagasain ang 15 anyos na anak ni Ang. Naharap ngayon si Borsena sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, robbery at extortion. Ayan, sa mga ugok na katulad ho nitong si Lionel Borsena, muli paalala ho natin, marami na hong batas ngayon na pumuprotekta laban po sa mga kumukuha ng video sa kanilang, lalo na ng mga kapartner, pagkatapos ay gagamitin sa pangingikil. Pinigil at kinestyon ang immigration sa Canada si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin. Kinestyon si Azurin ng Canadian Immigration nang lumapag siya sa Langley Airport tungkol sa drug war ng Duterte administration. Interesado mano ang Canadian Immigration sa mga detalye ng drug war at tinanong pa si Azurin tungkol sa mga kasalukuyang senador na kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Itinanggi naman ni Azurin na ipinadeport siya ng Canada at nilinaw na pinili niyang bumalik na lamang ng Pilipinas para maiwasan ang harassment ng immigration. Itinuturo ng dating top cop ang isang police general na nagtimbre sa Canadian Immigration tungkol sa pagdating niya sa Canada sa pag-asa na siya ay maipadeport. Dumulas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte sa ikalawang quarter ng taon. Sa tugon ng masa survey na ginawa mula Hulyo 22 hanggang 26, bumaba ng 75% ang trust rating ng Pangulong BBM mula 83%. 8% naman ng mga Pilipino ang nawalan ng tiwala sa Pangulo habang 17% ang undecided. Bumaba rin ng 71% ang performance rating ng Presidente mula sa dating 80% habang 10% ang hindi kontento sa kanyang trabaho. Mula naman sa dating 87%, bumaba sa 83% ang tiwala ng publiko kay VP Inday Sara at 2% ang walang tiwala. Bahagya rin na dumula sa 82% ang performance rating ng Vice Presidente mula 84% noong unang quarter. Hindi din ho natin masisisi ang taong bayan kung may ganun mang ho silang mga pagdudula sa liderato ho ng Pangulo. Mismong mga nakapaligid na ho niya sa kanya ang gumagawa ho ng mga kaparaanan para mabawasan ang ating pagtitiwala. Abay, mantakin mo. Yung Finance Secretary, sinasabi, hindi, palit nyo na si Secretary Balisacan. Mas magaling yan na maging Agriculture Secretary. Aba, ayos Saan ka naman nakakita ng cabinet member pinangungunahan ng Presidente kung anong dapat gawin? At higit sa lahat, ang nakaupong Secretary ng Department of Agriculture ay mismong ang Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Para na rin sinabi ni Secretary Benjokno, alis ka na dyan, hindi ka na epektibo, hindi ka magaling. Although marami naman nagsasabi na dapat na rin talagang magtalaga na ng permanenteng cabinet member. Pero hayaan yung manggaling sa Pangulo yun. Huwag sa isang alter ego niya. Sinuspende ng Commission on Appointments ang confirmation ni Health Secretary Ted Herbosa. Tumagal ng halos 4 na oras ang deliberasyon sa appointment ni Herbosa bago suspendihin ng CA dahil sa kakulangan ng oras. Sinabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may tuturing na na-bypass ng appointment ni Herbosa dahil bakasyon ng Kongreso sa Setyembre 29. Ayon naman kay Senator Bongo, ang chairman ng CA Committee on Health, maraming mambabatas ang gusto pang magtanong kay Secretary Ted Herbosa.
4 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Baka kayo ho'y naghahanap naman ng magandang bahay na flood-free dito ho sa Mabalacat, Pampanga. Tingnan ho ninyo yung inaalok ho sa atin ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacat. Nandiyan din ho sa tabi nito yung Sibera Prestige at tuloy din po yung offering nila ng Sibera Bacolor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Saan ka naman nakakita ng maganda na nga yung tinitirhan mo? Magaganda pa yung amenities. Nasa loob mismo ho ng township, ang munisipyo, ang simbahan, eskwelahan, palengke, groceries, kulang na lang ng ospital, mahirap daw kasi kumuha ng doktor ngayon. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o dili kayan sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. At dahil nga po ngayon Vermont na, nandyan na naman ho ang pakulo ng Westchester Realty. Pagka kayo'y nagpa-reserve ngayon gusto nyong bumili ng bagong bahay, pwede rin kayong magkaroon ng bagong kotse. Ayan, brand new car ang naghihintay na premyo sa mga magpapareserve ngayon pong Vermonts. Maganda umaga, Pilipinas! Si Carla Abellana, matagal na raw pinatawad yung kanyang dating mister na si Tom Rodriguez. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Muling humarap si Carla Abellana sa media kagabi pagkatapos siyang pumirma sa All Access to Artist Agency. Itong talent agency nito ay nag-handle din kina Marian Rivera at Maine Mendoza. Marami siyang sinagot sa entertainment press lalo na sa issue nila ni Tom Rodriguez. At inayos na raw niya ngayon ang mga legalities ng kanilang separation at mga abogado na raw nila ang nag-uusap. Napapabalita na ring babalik na dito si Tom para bumalik sa kanyang trabaho pero diretsahang sinabi ni Carla na hindi na muna siya komportable na makatrabaho ang dating asawa at nilinaw ni Carla na matagal na raw niya itong pinatawad. Bahagi raw ng pag-move on niya ay ang pagpapatawad at naibigay na raw niya itong forgiveness kay Tom Rodriguez. Heto ang pahayag ni Carla Abellana. Yes, definitely. Nabanggit ko na rin po yan before. Ay, dito ko po muna banggit yun na naibigay ko po yung aking forgiveness. Kaya siguro part yun kasi parang required na step yun hindi nyo pumahanap yung peace talaga. Hindi po kayo truly magiging masaya kung talagang hindi nyo po maibibigay forgiveness na yun. So matagal na po yun, naibigay ko na po yun. So hindi ko na siya dagdalahin, wala na pong bigat whatsoever. So Yan ang pahayag ni Carla Abellana mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH. Ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas! Ayan, ganun talaga, dapat talaga nagpapatawad na, ha? Samantala, pinagpaliban ng Kamara ang deliberasyon ng panukalang pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin, humingi ng bagong schedule ang tanggapan ni BP Inday. Ngayong Miyerkules niya inilipat ang deliberasyon sa proposed budget ng OBP at ng DepEd. Nakatakdasan ang talakay ng pondo ng mga ito matapos ang pagdinig ng budget ng Office of the President kahapon. Samantala, namumroblema sila, di ba? Saan kukuha ng dagdag na pondo para po sa pagsasabatas ng pensyon, para po sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, PNP at iba pang mga men in uniform, o military and uniform personnel. Alam po ninyo, may nakikitang solusyon si PNP Chief Benji Acorda. At mukhang ito kanilang tatalakayin ng Pangulo sa kanilang nakatakilang pulong ngayong araw na ito. Maganda yung kanyang ideya. Bakit nga naman hindi ilipat ang headquarters? So ito pong Philippine National Police Academy, yung PNPA. Alam ba ninyo na mga 5 hectares din pala ang lawak niyang PNPA area? At nandyan to sa Silang Cavite. 5 hektarya ho yan.
ay meron na mga panukala na ilipat po itong headquarters po ng PNPA sa Cabinti. Laguna din ho naman, ha? Nasa Cabinti, Laguna. At para daw ihalintulad ito sa mahilintulad ito sa Philippine Military Academy, di ba? Maraming nagtatanong, bakit nga ba nasa tuktok ng bundok yung PMA, may rasyonale pala yan, ha? Kaya ho nasa may bandang Lawakan Airport itong Philippine Military Academy para yung pong mga kadete makapag-concentrate, magkaroon sila ng focus, at mag-impose din ho ng matinding disiplina kasi nga naman kung malayo ho sila, di ba? Ipatutupad ng mahigpitan doon ang disiplina. At higit sa lahat, alam mo ba ninyo, isa sa mga prinsipyo na indoctrinate sa kanila doon, corruption. Para mapigilan daw po ang pagkakaroon ng corruption dahil nga naman wala silang access sa outside environment dahil malayo sila sa kabihasnan eh. So mapipigilan ang anumang corruption activity sa loob po ng academy. Kaya yun ang dahilan kung bakit inirekomenda na ito pong Philippine National Police Academy ay mailipat na rin po sa Cabinti, Laguna. At ang PNPA headquarters ngayon, PNPA Academy ngayon, dyan po sa Silang Cavite, ay maibenta. Prime property po ito. Nandyan po sa Silang Cavite at nasasayang lamang na hindi masyadong napapakinabangan. Ang pondo na mabebenta dyan, kung sakasakali, magagamit po para ipinansa ang pension fund ng MUP. Maganda umaga, Pilipinas! Si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa, kasama na natin. Patrick, good morning! Magandang umaga po, Sir Angelo, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay patuloy na nakaka-apekto itong trough ng low pressure area na nasa labas ng ating PAR dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito pong low pressure area na ito sa ngayon ay mababa pa rin yung chance na maging isang bagyo within the next 24 to 48 hours at possible naman po itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantalang wala naman ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi nating bansa, bagamat yung trough nga nito ang siya magpapaulan sa may bahagi ng Mindanao, Central Visayas at sa may Eastern Visayas, samantalang habagat pa rin ang umiiral sa may Palawan at sa may Occidental Mindoro. At dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap pa rin yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, especially sa hapon at sa gabi. Samantalang sa ngayon, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw ay nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa may Baguio City 17 to 24, Metro Cebu 26 to 32 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest. Patrick, yes po. Yung LPA kamo magiging isang bagyo inaasahan today. Ano magiging tawag dito? Sa ngayon, Sir Angelo, mababa po yung chance na maging bagyo ito. Yes, mababa ang chance. Okay, sige. And kung magkakaroon man po tayo ng susunod na bagyo, ang next po na name natin ay si Bagyong Jenny. Anong pangalan? Jenny. 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 Yes, bagyo si Jenny, Pero wala pa. Wala pa ngayon. Wala, sige. Okay. Thank you, Patrick. Maraming salamat po. Si Patrick Del Mundo mula sa DOST Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, pero malamig na rin ang panahon, sarap matulog, Yun nga lang, late kang natulog, late na nga yung tulog mo, maaga ka pang gigising, sakit talaga ng ulo. Ayan ba, Alam ba ninyo na yung pong pagpupuyat o yung sleep deficiency o kaya stress ay isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity at poor sexual performance at saka si depression. Yung bang tipong pagkagising mo parang sakit-sakit ng ulo mo, gusto mo matulog ulit, kulang ka ng energy, pagkapumasok ka naman gusto mo umuwi na kaagad, nagagalit tuloy mga bossing mo, yung kliyente mo hindi ka makapokus, syempre naaasar din ho sa'yo, tapos kinakabos ka ng hininga, mabilis ka mapagod, kulang ho kasi ang tulog. Ayan. Tapos pag humarap ka pa ng salamin, ang dami mong mga tigidig sa mukha, ayan, nakakawala ng glow. Diba? Dami ng tigyawat. Kaya para ho sa mga kinakailangang magpuyat,
Iwasan ho ninyo stress. Kinakailangan ho natin ng sapat na tulog, hindi lamang ho basta tulog, magandang tulog para magandang gising. Yung tulog na mahimbing ka at napapahinga talaga ang inyong katawan. Ang swerte ho natin ngayon dahil meron na pong kauna-unahang postbiotic food supplement sa Pilipinas. Ito nga pong Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic food supplement na gawa ng Theoxis Health Ventures. Ang postbiotic po naman ay tinuklas at inaral ng mga dalubhasa sa Japan at yan po ang ginamit na active ingredient ng Ultabayo capsule. Gawa po ng mga Pilipino yan at rehistado sa Food and Drug Administration, rekomendado po ng mga doktor. Ayan, yung pong active ingredient ng Ultabayo ay nag-activate ng commander ng ating immune system sa laban ho sa sakit at impeksyon at nakatutulong para magkaroon tayo ng quality sleep. Yan. Kuminsan nga ako na bandang alas 9:30 na ako makatulog pero pagbangon mo, di ba? Buhay na buhay, alive ka pa rin dahil nga po sa Ultabayo. Available po ito sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok o di kaya para ho sa inyong mga concerns, magtanong ho kayo sa mga nakastandby na doktor sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Kahit daw po nandyan sa abroad po, pwedeng magtanong. Sa panahon ng pabago-bagong panahon, stressful na buhay, kakulangan ng tulog, kailangan mo ng kagapay, kasangga mo ang Ultabayo. Available na po dyan po sa Zamboanga City, sa John's Pharmacy at sa San Pedro Laguna naman sa Pasmed Pharmacy. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:07. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga-Pulangco, Zamboanga del Norte. 2,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog. Ano yung mechanical item na yan na nagre-refill? Ayan, yun ho ang prinsipyo ng physics. Nagre-refill. Maganda umaga, Pilipinas! Lasot na sa ikatlong tuling pagbasa ng Senado ang Internet Transaction Act na sertipikadong urgent ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 20-1-0, inaprobahan ng mga senador ang Senate Bill number 1846 na naglalayong matiyak na ligtas ang digital transaction ng mga customer laban sa online scammer. Nagpasalamat naman ang sponsor ng panukala na si Senator Mark Villar sa mga kapwa mambabatas na sumuporta sa bill. Naniniwala si Villar na oras na may sa batas ang panukala, magiging scammer-free na ang Pilipinas at mabibigyan ng ligtas na mekanismo ang lahat ng mga stakeholder na sangkot sa e-commerce. Kaya lang sa galing ho gumawa ng katarantaduhan ng marami sa ating mga kababayan. Diba? Walang inisip kundi paano tatalo ho yung mga nakalagay na mga firewall, mga matitinding mga scammer. Kinakailangan talaga mas advance tayo mag-isip. Siniretifikang urgent naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang naglalayong lumikha ng Magna Carta para sa mga Pilipino seafarers o mga seaman. Sa liham ng Pangulo kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pinapapaspasan niya ang pagpasa ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Binarkahang urgent ng Pangulong BBM ang panukala matapos na magbanta ang European Union na di na nila kikilalanin ang Seafarer Certification mula Pilipinas hanggat hindi ito nakasusunod sa kanilang pamantayan gaya ng modern training system. Ginagarantihan naman ng panukalang batas na tutugunan ang sinasabing kahinaan sa pagsasanay at edukasyon ng mga Pilipinong marino. Samantala, approve na sa Kamara at sa ikatlong huling pagpasa ang panukalang reforma sa pension system ng military at uniform personnel. Sa botong 272 na pabor, 4 ang tutol, 1 abstention. Inaprobahan ng kapulungan ang panukalang MUP Personal Pension System Act o House Bill 8969. Oras na may sabata, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na may akda ng naturang panukala. Magre-resulta ito ng 3% nasahod ng mga MUP kada taon sa loob ng 10 taon. Uobligay naman ang mga bagong miyembro ng monthly contribution na 9% ng kanilang sahod habang 12% na kontribusyon sa national government.
Ayon kay Speaker Romualdez, ayusin din ang panukalang batas ang sistema ng buwan ng pensyon at iba pang mga benepisyo ng mga MUP. Nakasaad din sa panukala na 57 ang mandatory retirement age ng mga military at uniform personnel o kung umabot naman sila ng 30 taon sa pagseserbisyo. Samantala, kasama na natin ang chairman ng grupong Sinag, si Ginoong Rosendo So. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Kasendo? Yeah. Ayan, oo. Congratulations, ha. Huwag yung inyong panawagan na huwag ibaba ang taripa sa importation ho ng bigas. Paano ho ito tinanggap ng grupo? Yeah, magandang development ito dahil at least hindi nakinig ang ating presidente sa economic team, no? And ito is magandang development ito dahil nag-aanihan na tayo and yung presyo ng palay tingin naman natin stable na hindi na pabagsak. And yung makokolekta na tarif mapupunta sa ating sasaka. Oo. So para magkano na ba ang taripang nakolekta na napunta sa mga magsasaka? Yeah, last year umabot ng 22.7 billion no? Okay. This year ang tingin natin aabot ng 15 to 18 billion siguro, more or less. Okay. At yung yung share na yun ng taripa, gagamitin saan? Pagbili ng binhi? Anong specific activity ang dapat na paglaanan nun? Yeah, yung sa last year, yung 5 billion sa machineries, no? Yung 3 billion sa seeds, no? Yung 1 billion sa land bank and 1 billion dun sa TESDA for training. Okay. Ang hindi pa na bibigay ng DBM sa atin Department of Agriculture yung 12.7 billion na ibibigay dapat sa ating mga magsasaka, cash na ibibigay ito na 5,000 per hectare. So kung 2 hektarya, bali 10,000 ang mabibigay sa mga magsasaka. Kaya nananawagan ulit tayo na sana may bigay na kasi harvest time na and pwede ulit gamitin pag magtatanim na sila, no? Para at least yung kung kasi 15,000 yun, di ba? Yan yung 15,000 per farmer? Hindi. Ito is yung 5,000 per farmer. 5,000 lang. Okay. Per hectare, yeah. 5,000 per farmer per hectare. Yes, so kung may 2 hectares ka, 10,000 ang ibibigay. Pero ang nito is malaking bagay ito kasi either pag release ngayon, gagamitin nila kung magpapaharvest sila, hindi na sila magpuutang, di ba? Or pwede naman nila gamitin yung nag-aano na, yung mga iba nagpupunla ulit nagtatanim ulit. So at least kung magtanim yung mga magsasaka mula ngayon up to December, may assurance tayo yung makaka-harvest ulit sila ng March, di ba? So, teka muna, ano yun? Grant o loan? Ito is subsidy sa RTL, yung Rice Tarification Law, collection. So giveaway ito grant na ito. Grant, okay. Who identifies kung sino yung kinakailangan, yung po pwedeng maging recipient? Yung nakaregister sa RSBA. So kailangan talaga registered. RSBA. Tapos, yung RSBA na nakaregister, yung nakatanggap ng mga pataba dati and nakatanggap ng seeds, yun din ang makakaano. Yung naka-register dun sa munisipyo, yun ang makakatanggap. Kaya dapat talaga mag-organize sila as co-op para makapagparehistro sila. Kasi mas mahirap po yung individual, mas mahirap tuntunin. At saka yung hectares. Paano nga naman daw kung halimbawa hindi naman exclusive
para sa rice, halimbawa, intercropping o kaya nag-alternate cropping? Engineer, ito isa individual na ibibigay yan. May system na kasi na naka-register na yung mga farmers. Mm-mm. So, ito is individually, may mga pangalan na yan sa its municipality. So, individual ay yung pagbigay ng pera nito sa mga magsasaka. Sige. Kaya kinakailangan talaga registered ka sa munisipyo. Registered, oo. Okay. Mabilis naman mag-register. Ito is para yung system mabilis na ma-distribute. No? So, ang problema lang, yung pera hindi pala bibigay sa DA. So, dapat mabigay yun. Para nasa DBM. Nasa DBM pa. Nasa DBM, yeah. Okay. Sige, kulitin ho natin ang DBM. Magkano nga uli yun? 12.7 billion. 12.7 billion. Ayan. Nabanggit nyo kanina, yung pondo para sa mechanization na i-release na. Bakit ang dami pa rin ho nagbibilad sa gitna ng kalye? Ayan ho. Yeah. Yun ang isang problema natin, no? Yung PhilMec, ang bagal. Yung sa PhilRice, naibigay na sa mga, yung nabili na mga seeds, no? Tinanong natin sa mga seed grower, mabilis yung pag-ano ng PhilRice at naiano sa mga magsasaka. Ang problema natin yung sa PhilMec, yung nabid pa lang 2021 pa lang. Yung 2022 tsaka yung 2023 hindi pa naibibigay sa magsasaka. Hindi pa nagagawa ng PhilMec, hindi pa teka muna. May capacity ba sila na gumawa? Kasi di ba R&D ang PhilMec? Ito is maski yung mga gawa ng other countries kasi pwede nilang bilhin. Pwedeng i-bid yun, no? Pero ang problema, hindi pa nabibid mga ito. So, yun ang dapat na pabilisin para at least yung mga farm equipment mabibigay sa ating mga magsasaka. Anong mechanization bang kailangan natin sa pagpapatuyo? Fix ba yan or pwedeng mobile? Naman, may dryer naman na mobile, no? May dryer din na pero sa tingin natin yung fix mas okay yung vertical dryer. Okay. Para at least standard standard ang pagpapatuyo. Matutuyo. Yeah. So 2001 pa hanggang ngayon 2021 pa yung mga request na hindi pa nabibid hanggang ngayon. Bakit? Kung may pera na sila. Yeah, so yung pera na sa kanila may 10 billion pa sila na dapat mabid. Bakit nga hindi nabibid? Walang supplier? Anong problema, Kasendo? Yun ang hindi natin maintindihan, no? Dito sa PhilMec medyo mabagal. Dapat mapabilis yan at mabigay at sa atin mga magsasaka. And ito kasi makakatulong yan, no? Either a harvester or yung planters, di ba? May bagong planters ngayon. Hindi, pero yung planter kasi, Kasendo, maintindihan natin yun. Kailangan din natin ng dagdag na trabaho para sa mga magsasaka. No, pero yung dryer, yung mechanized dryer, nasa gayon, hindi ginagamit ang mga lansangan. Kasi mas mataas ang losses natin kapag ibinibilad ho sa mga kalye. Ito pong mga palay. Yes, oo. Kailangan talaga, no? Kailangan bilisan ng PhilMec para at least may bigay na sa atin mga magsasaka yan. Okay. And of course, ang inaano natin, pati yung cash dapat maibigay na rin. Maibigay na. Kasi na naman yan up to end of the year, may budget na naman yan na mabibigay sa atin mga magsasaka. And itong itong very critical ito, no, yung pagtanim natin ng October to December para at least yung stocks natin up to June na naman next year. Hindi na tayo i-import. Hindi na tayo magkumangkat. Okay. And yung makaka-harvest ng February, March, pwede ulit magtanim para dire-diretso tayo. Okay. No? Teka muna.
Kailan pa na turnover yung pera sa DBM? Kailan pa nila hawak? January? Yung sa PhilMec? Oo, hindi, yung sa RTL muna. Kailan pa nalipat sa DBM? Yung sa RTL, yung sa galing doon sa yung para sa PhilMec, natanggap na nila ng February 2023 yung for this year. For this year. For mechanism, no? Okay. Yung SID ganun din. Kasi yung sa RTL every year automatic ibibigay yung 10 billion di ba? Sa first quarter yan. Oo. So naibigay na ng DBM sa DA? Yung buong naibigay na. So hawak na ng sige, ang PhilMec na lang ang kulitin natin, ano? Magkano nga muli yun sa PhilMec? 5 billion? 10 billion pa ang pwedeng 10 million para sa mga magsasaka natin. Okay, sige. Hindi kasi kung 10 billion, dapat kulit natin yung DBM para mabigay na yung share naman sa mga magsasaka. Sige, Kasendo, maraming salamat ha. Thank you. Magandang umaga po. And again, congratulations. Teka nga pala. So, hindi na ho ibabawasan yung taripa. Tuloy pa rin ba yung inyong kahilingan na matanggal sa pwesto si Secretary Jokno at saka si Secretary Balisacan? Kala namin umalis na si Jokno kasi pagdating namin ng DOF kapon, sabi sa amin lumipad na si Jokno. Kala namin umalis na pala, nagbakasyon yata. Nagbakasyon lang. Baka po pwedeng tuluyan niya na yung pagbabakasyon niya, no? Anyway, so balik ang ganyan tanong. So tuloy pa rin yung panawagan? Yeah, hanggang masigurado natin na hindi up to December, no? Baka mamaya by January ulit gagawin ulit ng dalawang talihim. Dapat may commitment sila na pagka yung Congress is in session, doon sila mag sa Kongreso kung talagang gusto nila, no? Pero yung shortcut na ginagamit palagi kasi sanay sila sa sa past administration pagka walang session ng Congress, yun ang pinupus nila, no? Ibaba yung taripa kasi hindi na kailangan dumaan sa Kongreso. Yun ang practice nila for the past administration. Pero ngayon, natutuwa tayo, at least ang DA Secretary, si Presidente, hindi nakikinig sa kanila, no? Basta Kasendo. Kung tama naman, dapat huwag makinig sa economic. Kasendo, sabi ni Beron Doliente, nako, DA, yung palay ko hanggang ngayon yung ayuda namin para sa pataba, wala pa kami natatanggap. Marami pa rin magsasaka natin na hindi nakakatanggap ng kanilang subsidy para sa fertilizer. Yeah, tsaka ngayon nagtataka kami ka-Angel, yung 2 hectares, di ba? Sabi nila yung 2 hectares bibigyan ng yung mga magsasaka, no? Yung nagtatanim ngayon, 1 hektarya lang binibigay nila na subsidy. So, dapat matanong din natin sa Kongreso at Senado bakit yung lang ibibigay. Dapat 2 hektarya per farmer, ang ibinibigay lang 1 hektar. Good for 1 hektar. Good for 1 hectare. Sige pa. So, yung mga may 2 hectares na mga magsasaka, 1 hektarya lang binibigay. Yung 1 hectare, hindi na bibigay yung seeds or yung fertilizer. Swerte nga daw ng iba nakatanggap, iba hindi pa. Sige, ipa-follow up natin yan, ha? Kasento, maraming salamat po. Magandang umaga. Ayun, ha? So, kung February pa na i-deposit sa PhilMec yung pera, hindi kaya yan naka-time deposit lang? Magkano bang interest ng time deposit kung noong February pa nakalagay doon? Kasi may pondo na, kaya nga po pinagtibay yung rice tarification law, di ba? Para mapondohan yung mga programa na tutulong para sa mga magsasaka. Bidding lang ang gagawin nila, hindi pa matupag nitong mga taga-PhilMec.
Ano ba problema nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Mr. President, baka gusto nyo manipa na rin ho dyan sa may bandang Pilmek, ano ha? Bantakin ho ninyo. May pondo. Ayaw nyo naman gamitin para mag-bid, para masuportahan itong mga magsasaka. In the meantime, di ba? Tuwan-tuwa tayo, pumapalakpak tayo, may rice certification loan na tayo. Di ba? May pondong nalikom para ho sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mechanization. Pag ikot ninyo ng mga probinsya, tingnan ho ninyo yung mga kalye, hindi kayo makapagpatakbo ng mabilis kasi may nakabilad na palay. Di ba? Pero may pondo na ho. Hindi nga lang na ipapabid pa hanggang ngayon. 5:26 ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30, saan man alakad ho ninyo, huwag kalimutan, proteksyonan ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan mo yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Congressman Marco Hanco ng Pangasinan. Isa ho sa mga nagsusulong ng paggamit ho ng nuclear energy dito po sa ating bansa. Ang problema, dito ho sa tinatalakay na budget para po sa 2024, isa ho sa mga nabawasan ng pondo, yung research and development para po sa nuclear technology. Kong Mark, magandang umaga po sa inyo. Kong Mark. Teka, naputol yata si Congressman Kuhangko. Congressman Kuhangko, magandang umaga po. Hello, good morning. Ayun, Kong Mark, for sure, hindi ho kayo natutuwa pagka binabawasan ang pondo ng R&D, lalong-lalo na ho sa nuclear, nuclear research, ano? So, na-restore na ho ba yung pondo? Hindi ko pa nakita na nabawasan yung pondo ng research. Ganun ba? Saan niyo po na balitaan yan? Kasama ho doon sa mga nasilip ho namin na mga kaltas. So, ibig sabihin, hindi itinuloy? Ilan ba gaano ba kalaki yung tinanggal? Ay, yung malaki. Nakita nyo? Malaki ang natanggal sa sa DBE, sa research and development. Hindi lang sa PNRI, sa lahat, pero kasama ho yung nabawasan ay yung para sa nuclear technology. Ang nangyari nung hearing nung tinalakay yung DOE, ang hiningi ko kasi na si Secretary mag-commit na bago matapos ang Oktubre, ma-form niya yung Nuclear Energy Office ng DOE. Okay. Na yun ay lalagyan niya ng USEC, isang USEC na walang gagawin kung hindi asikasuhin ng nuclear, at saka lagyan niya ng 10 plantilla position by next year. No? So, si Speaker naman nag-commit na tutulungan niya na mapondohan yon. Sa DOE, sa Department of Energy. Yes, sa DOE. Kasi matagal nang nagkaroon ng House resolution na sumusuporta dyan. So, pero matagal ko nang binanggit yan, hindi nasikaso. In fact, hindi na-applyan yan ng budget sa DBM, no? Itong for 2024. So, nagreklamo ako. Sabi ko, meron ng House resolution. Bakit ito ginagawan ng paraan para mapondohan? Kasi ang dami pong nagre-reklamo sa akin na vendor, na nuclear vendor galing sa iba-ibang bansa, na wala silang matawagan sa DOE tungkol sa nuclear, no?
So, paano yun? Meron tayong policy na dapat ang nuclear ay maging bahagi na ng ating kuryente. Meron ng target ang DOE sa mix ng ating kuryente na maging nuclear. Walang opisina sa DOE kung saan yung mga interesado pwedeng tumawag. So yun ang riniklamo ko, matagal na. So ngayon nag-commit, sabi ko, kailangan para hindi ko ito questionin itong budget ninyo kasi nakiusap si speaker na wag na ako magsalita, no? Kasi bala ko talagang hingiin na mag-move na mahati ang kanilang budget from 1.6 billion to 800 million, sabi ko. So, ano naman, yung mga tao ni speaker nag-negotiate naman kay secretary, yun, pumayag. So, yun, hindi na ako nagsalita. Minanifest na lang nung sponsor na si secretary ay nagko-commit na bago matapos ang Oktubre ay ma-form na yung Nuclear Energy Office. Ayan, at least magandang development yun kung magkabawasan man ang pondo doon sa R&D ng DOST, at least dito meron na. Well, kung sa DOST na bawasan yung R&D, hindi siguro konektado sa nuclear dahil yung PNRI, ang alam ko, walang bawas ang budget. Pakisilip nyo rin, may malaki din eh. May malaking Isilipin ko, no? Isilipin ko, mabuti, salamat sa tip, no? Alamin ko kung ano pong nangyari at baka kung meron man, baka mahabol sundutin sa Senado at saka sa BICAM. Hindi, tsaka sa pangkalahatan, dapat nga, dagdagan talaga natin ang pondo ng R&D, di ba? Yes. Tama po. Oo, kaya dapat... Isilipin ko, kung pwede, i-text mo sa akin yung... anong page yung nakita ninyo para usisain ko po. Sige. Okay. Thank you. Thank you, Kong Mark. Thank you. Magandang umaga po. Thank you, Kong Angelo. Si Congressman Mark Cohangco ng Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang bahagi ng 5 barangay naman sa Quezon City na sineserbisyo ng Manila Water mawawala ng supply ng tubig. Pinag-uusapan natin AI, mga advancements sa robotics, tubig nga lang problema natin, Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, Rich by Bal. Ngayon pa lamang, Kuya Angel, ay inaabisuhan na ng Manila Water ang mga residenteng nakatira sa ilang bahagi ng 5 barangay sa lungsod Quezon na mawawalan dito ng supply ng tubig sa araw ng bukas. Kabilang sa mga ito ay ang Barangay Pansol, Barangay Claro, Barangay Duyan-Duyan at Barangay Quirino 3A, maging ang Barangay Tandang Sora. Abisong inilabas ng water concessionaire mula alas 10 ng gabi bukas, araw ng Huwebes ang naka-schedule ng water interruption. Paliwanag ng Manila Water, ito ay dahil sa gagawing network maintenance, line maintenance at valve maintenance sa kanilang mga pasilidad sa lugar. Babalik ang supply ng tubig kinabukasan na ng alas 4 ng umaga, araw ng Biyernes. Samantala, bumalik na rin ang supply ng tubig sa Barangay Kamuning ngayong madaling araw, nalawalan ng supply kagabi dahil pa rin sa isinagawang maintenance schedule. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bal, ano yung reklamo ng ilang barangay kapitan dyan sa sa District 4 ba yun? At saka District 3? Na nagagamit yung pondo para dun sa AICS ba yun? Oo, dun sa AIX, Kuya Angel. AIX. Nagre-reklamo, Kuya Angel, itong 23 mga barangay chairman at kinabibilangan ito ng mga incumbent at mga dating mga barangay chairman. Dahil yung pondo raw para sa AIX, kasalukuyang ipinamimigay ngayon dito sa District 4 ng Quezon City doon sa kanilang mga constituents. Ang aangal nitong 23 mga barangay officials, Kuya Angel, nagagamit daw ito dun sa pamumulitika. Paano nagagamit sa pamumulitika, Bal? Ang kanila mismong sinasabi, Kuya Angel, ipinabimigay ito sa mga residente na ang nagbibigay mismo ay ang barangay. Di ba? May... Hindi.
Di ba dapat DSWD yan? DSWD, Kuya Angel, pero doon lang yung source ng pondo. Pero pagdating doon sa ground, sa baba, ang namamahala na mismo dyan, Kuya Angel, ay yung mga barangay. Yung barangay. Ang tabayanan mo, Kuya Angel, dahil... Paanong barangay? Di ba kadalasan, parang dinadaan ito sa congressman o dili kaya sa mayor? So, ang inaakusan dito, Kuya Angel, namumulitika raw. Ginagamit daw dun sa pamumulitika ng kongresista ng District 4 ng Quezon City yung pondo. Dahil medyo malapit daw itong kongresista ng District 4 dun sa kusina, namamahagi raw. Parang ang binabanggit, Kuya Angel, I don't know kung tama, 17 million every week. 17 million every week ang pinamimigay? Malakihan, Kuya Angel Ilang tao lang ba naman yun? Tigta 3,000 yung ipinamimigay kada isang individual sa ilalim ng AIX program. Malaki-laki ngayon. Teka muna, bakit pati incumbent incumbent barangay kapitan nagrereklamo? So, ang inaalalayan yung kalaban nila? Baka ganon. O kaya baka iba rin siguro dito, Kuya Angel, baka tatakbo ring mga barangay chairman ngayong nalalapit na eleksyon. Kaya nagrereklamo sila, malaking disadvantage sa kanila yung mayroong mamimigay ng pondo at ang gagamitin parang pinalalabas na galing na sa kanila, although iyon ay AIX program na galing sa DSWD. Ang tabayanan mo, Kuya Angel, dahil meron silang reklamo na ibibigay, Kuya Angel, sa Department of Social Welfare and Development maging sa DILG. Teka muna, may nag-message sa akin dito. Bakit District 4 lang? Pati naman sa District 3, ganyan din. May nagsabi na nga rin dyan, Angel. Talagang nagagamit ngayon itong pondo mula sa DSWD dun sa pamumulitika, maagang pamumulitika ng mga kongresista dahil sila, Kuya Angel, sa kanila dinadaan yung pondo. Sa kanila na idinataan yung pondo, kaya mukha rin nila yung nandun. Ayun. Sino bang congressman ng District 4? Bagito, Kuya Angel, ang gwapong-gwapo. At kaibigan natin, si Congressman Marvin Rillo. Si Congressman Rillo. District 3? District 3, ang congressman doon, Kuya Angel, yung kaibigan mo, yung dating basketballista. Yung guard. Kaya madalis mawala, ano? si Congressman Franz Castro. Franz Castro. Franz Pumaren. Franz Pumaren pala. Sige, paki-follow up mo nga ito nang sa gayon natin, matulungan din ho natin yung mga hindi nabibiyayaan dito sa IACS kasi dapat yan patas para sa lahat hindi lang yung mga kakampi, di ba? Okay. Correct, Kuya Angel. So ako'y magsasagawa ng follow up yan, Kuya Angel, dahil inaantay ko yung sulat na ibibigay nila, yung kanilang reklamo at apila sa DSWD maging sa tanggapan ng DILG. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat, si Val Gonzales. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang damayanan po ninyo, nasa Barangay Kamuning sa Quezon City ngayon, si Sherwin Alparo. Mag-iikot na ho siya, lakasan nyo na inyong mga radyo. 43, makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang balit Pilipinas. Ay, magandang umaga kay Commissioner John Bangente dyan po sa Baguio City at saka kay Esther Solis. Nandyan ho sila sa sa Baguio. Sabi ni Aling Lourdes Mendoza, gabi-gabi ako nanonood dito sa Barcelona.
wala daw ho siyang papanood na magagandang balita. No? Meron ho naman. Meron ho naman na magagandang development dito sa Pilipinas. Ano, at nababanggit din ho naman natin. Ano, lalong-lalo yung may mga ginagawang matino. Yung pong mga nagtatanim na kawayan para ho maayos natin yung ating rehabilitasyon ng mga bundok. Ano, nagpapatupad ho ng tree growing. Yan, yung pong mga ginagawa ng ating mga dalubhasa. Ano, at saka yung patuloy na pagsisikap ho ng ating mga magsasaka na makatuklas ng mga bagong paraan kung paano ho mag-i-improve ang ating mga harvest. Yan, magagandang development din ho yan. At speaking of good harvest, ano, magandang ani ho ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon dahil bukod ho sa kopra, kumikita na rin ho sila sa kanilang harvest ho ng tsokolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog ay nagkaroon ng access sa mga magagandang planting material ng kakao galing Davao at yan po ang itinanim ho nila sa ilalim ng mga nyugan. Eventually, nag-develop po sila ng kanilang sariling brand. Yan po yung Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935 at mahigit 10 variants po yung available. Ano, na pwede ho ninyong orderin sa tangerinechocolate.ph. I-check nyo na lamang ho doon kasi yung mga raw materials ho ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangkilikin po ang mga produkto ang gawang Pilipino, tanggawang atin para lumakas po ang loob ng ating mga magsasaka, patuloy pong magtanim at patuloy pong palakasin ang mga MSMEs at syempre eventually ang ating ekonomiya. Sabi po ni Dr. Helen Tan, i-place na daw ninyong mas maaga yung mga order ng Tangerine Chocolate nang sa gayon ay makahabol sa production bago po magpasko. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alvaro mamimigay ng pera dito sa may barangay Kamuning, Quezon City. Sherwin. Yes, Angelo, ito. At umaga umuusok pa yung kaldero. Itong si ate pangalan mo? Si Ami po. Si ate Ami, pero tingnan mo naman umuusok yung kaldero. Pero nakatutok sa radyo. Ayan, no? Kitang-kita yung radyo na old fashion na to. Makaluma na. Oo, bagong-bago. Ano? May orasan so, diba, pa. habang nagluluto yan ng agahan, kailangan katerno itong kanyang radyo. Bakit yung nakikinig sa DZRH po? Marami kang fresh na balitang mapapakinggan, lalong-lalo na sa palengke. Kanina nga, may Angelo, kanina habang nagre-report si Val Gonzales, may kinikwento itong si Ate Ami. Tungkol saan? Yan tungkol sa Digaya, narinig ko, totoo yan. Anong totoo? Yung kapitbahay ko dito nakakakuha Bakit hindi ba lahat nabibigyan? Ano lang, parang gumagawa lang sila ng grupo, selected. Ganun? Oo. Totoo yan. Kamuning, anong distrito ho ba kayo? Anong distrito kayo? Anong distrito ba kayo, Inang? Hindi, barangay Kamuning to Oo, anong district yan? District 4. District 4. Ayun. District 4. Sige, papala up natin yan. At least testimonya yan. Galing Sherwin sa isusupli natin. Yung balita mo na yan. Ang balita nga dito, Angelo, yung iba daw nakakatanggap ng 2,000. Sus Mariosep. Hindi. Diba? Iba nga arrangement nga daw kalahati yung mapupunta sa AICS. Malaki yung kalahati pang savings na muna para sa kampanya. Ang aga-aga. Teka muna. Mga OFW natin nagtatampo na. Wala na good news. Salamat at good morning. Good morning. Kayo rin, tumuto kayo sa DZRH. Diba saan ka pa? Nakikinig ka lang sa DZRH. Ikaw yung lalapitan ng grasya, 1,000 pesos. Umagang-umaga para sa'yo. Salamat. Good morning. Thank you po. Salamat sa patuloy na pagtitiwala at pakikinig. Maraming magandang umaga po. Salamat. Angelo, sa mga kababayan natin na gustong manalo ng 1,000 pesos, malakasan kayo makinig at manood ng DZRH. Baka kayo nang susunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. RH number 6. Sherwin Batalsaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, tuloy-tuloy sa pag-isa si ate. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang
1,000 pesos. Sa DZRH Malacash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga naman sa mga taga-Kitanlad. Saan itong Kitanlad? Ma'am Antonia Siachon, dyan po sa Kitanlad. Saan ba yan? Oras mo na sa buong kapuluan, 7 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. From OPM singers to K-pop, Thai celebrities at latest happenings sa mundo ng iyong favorite stars, sagot na namin! 12 noon every Saturday. Kasamang niyo showbiz angel sa Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Kasado na maglagay ang gobyerno ng portable solar power station sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Galing ang ipoposteng Bluiti EB3A sa 407th Ready Reserve Transport Battalion ng Philippine Army. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, Westcom Commander, sa pamamagitan ng portable power station ay masisiguro na ang power source ng mga sundalong nagbabantay sa nakasadsad na barko ay sapat. Sa ngayon, umaasa pa rin ho ang mga nagbabantay ng mga sundalo sa diesel fuel bilang enerhiya. Ba, at least finally naisip nila pwede palang solar system, solar power doon, ano ha? Ang bilis mag-isip. Ang galing. Oh. Mukhang kinakailangan niya yata ng intelligence fund dyan. Sa tagal-tagal ng panahon eh. Hanggang ngayon pala hindi nila naisip na po pwede palang maglagay ng solar panel doon. Ano ha? Mura na lamang ho yan. Ay, yes kong buhay ito. Kung saan nyo kasi sinasaksak yung intelligence fund eh. Mabira ang buhay. Oo. Nagpapala naman ang Food and Drug Administration laban sa paggamit at pagbili ng mga hindi rehistradong produkto at hindi dumaan sa tamang proseso. Ito yung mga bagong listahan ho ng uncertified products ng FDA. Yun daw pong bahong amahong o fermented charu mussel, yung Trapiki Farms Mango Salsa, Mango Pickled Mango Regular, Lara's Peanut Butter Spread, No Sugar, at saka yung Art Relief Supplement. Mabiberi ka pa naman online sa website po ng FDA, yung kanilang online monitoring at post-marketing surveillance sa mga naturang produkto na hindi rehistrado at walang inilabas na Certificate of Product Registration. Ingat ho tayo sa ating mga bibilhing mga produkto na hindi rehistrado sa FDA. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, ang Kitanlad para maraming salamat kay Antonio Muñoz. Ang Kitanlad ay Mount Kitanlad sa Malaybalay, Bukidnon. Daghang salamat sa atong mga tigpamaneho sa Malaybalay, Bukidnon. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones muli nagpapaalala sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Happy birthday muna sa aking sister-in-law dyan po sa Los Angeles, California, si Dina Ribas. Nurse po siya dyan sa isang ospital sa LA. See you soon, Din. Paano po? Ito naman ang ating quote of the day ngayong araw na ito. Asan na yung ating quote of the day? Ayun, galing po kay Ralph Waldo Emerson. Ang sabi niya, people do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character. Kung paano daw ho ninyo pinupunan ang mundo, yun po ang ipagsasalarawan kung sino ka. -2 bago mag 2x2. Kuya Angel po, Angelo Palmones. Maraming salamat. Hanggang bukas.